Good evening mga kabayan. Share ko lang sa inyo yung shinare din ng isa nating kabayan tungkol sa kanyang contract. At nagtatanong siya, medyo malayo pa naman yung matapos yung kanyang contract. Pero ang sabi niya is nagtatanong siya ng maaga kasi natatakot daw siyang mag-click o mag-terminate ng contract dahil napakalaki ng kanyang magiging compensation kapag hindi niya tinapos yung contract. So medyo nagulat din ako dito kabayan So i-share niya yung kanyang contract preview. So ang nakalagay sa contract natin may nakalagay na expiration or termination of the contract. So doon sa clause na yon kabayan, doon natin makikita kung magkano yung amount ng na compensation na babayaran natin or babayaran sa atin ng ating employer. So medyo dito nagulat ako Kasi ang nakalagay, basahin natin yung nakalagay dito sa kanyang contract clause. Ito ay under ng expiration or termination of the contract. Makikita nyo naman yan. Kasi usually ang mga kontrata natin is hindi naman nagkakaiba-iba. May pagkakaiba man, konti lang. Okay, so hindi ko na mabasahin yung iba under ng expiration at termination. Babasahin ko na lang kung magkano yung amount na shinare ng isa nating kabayan. Ang nakalagay, the two parties have agreed that in the event of the contract being terminated without legitimate reason, the following: if the contract is annulled by the first party, so ibig sabihin first party, yun yung ating mga employer, then the first party is obligated to pay the second party, which is tayo yun, yung employee, compensation for this termination of 500 Saudi Riyal. Ibig sabihin, pag tinerminate na kontrata na walang legitimate reason, so 500 lang yung babayaran sa kanya ng kanyang employer if ever na i-terminate siya. Ngayon, ito yung medyo nakakagulat. If the contract is terminated by the second party, kung ang magte-terminate naman ay si kabayan or yung employee, then the second party is obligated to pay the first party compensation for this termination of 15,000 Saudi Riyal. Okay? So, 15,000 mga kabayan ang babayaran i-compensate na babayaran ni kabayan kapag hindi niya tinapos yung kanyang kontrata. So, kung napansin nyo, pag ang employer ang nag-terminate, 500 lang yung ibabayad kay kabayan ng employer. Pero pag si kabayan naman na nag-terminate, 15,000 ang Saudi Riyal ang kailangan niyang bayaran. Kaya ko sinishare mga kabayan bago po tayo mag-accept ng contract, mas mabuti pong i-check natin mabuti yung mga details. Dahil gaya nito, magkamali si kabayan dito ng pag-terminate or pag-resign. So, gaya na nakasaad sa kontrata nila is agreed upon in the event of contract being terminated. So, ibig sabihin, parehas po sila nag-agree na ito yung magiging babayaran. Pero sa batas po ng Saudi Labor, kapag ikaw ay indefinite at nag-resign ka, which halimbawa hindi pa tapos yung contract mo at nag-resign ka, halimbawa sabihin natin naka 5 years ka, indefinite contract, ang babayaran mo ay 15 days for each year pag indefinite. Pero pag fixed term, kagaya natin usually ng mga non-Saudis, ang babayaran natin ay kung magkano yung remaining months. Kung halimbawa ang monthly sa salary natin is 3,000, halimbawa may natitira pa sa ating kontrata ng mga 6 months, so 6 months times 3,000, so 18,000 ang magiging natin. So dito sa case ni kabayan ay 15,000 kahit pa i-terminate niya ang kanyang hindi niya tapusin ang kontrata niya kahit 1 week na lang yan or 1 day na lang at hindi niya tinapos, is 15,000 ang babayaran ni kabayan. And kapag ang employer naman ang nag-terminate sa kanya is 5,000 yung kanyang 500 lang yung babayaran sa kanya ng kanyang employer. So napaka-importante po nito na ma-check natin para pagdating ng time na kailangan nating mag-resign or may mga pagkakataon na hindi natin matatapos sa kontrata natin, at least may idea tayo at alam natin kung ano magiging consequence. Kaya po napaka-importante basahin mabuti ang kontrata. So yun po, shinare ko lang sa inyo
para aware tayo na may mga ganun pala na nakalagay sa kontrata. At para sa akin hindi po kasi hindi fair yung ano niya, no, masyadong malaki yung babayaran ng employee, and napakaliit naman yung babayaran ng employer kapag sila ang nag-terminate. Kaya po lagi po nating basahin ang ating mga kontrata. So kung gusto niya po pong malaman ang ibang detalye, more info, visit nyo yung pinoytalks.com. At ganun din po, available na yung mga tools. Andun yung notice period calculator para hindi na tayo malito. Letter request, kung kailangan natin ng mga letter para sa ating trabaho. And ang currency converter na real time, visit nyo po pinoytalks.com.